Magandang hapon mga kaibigan at mga kapatid sa pananampalataya, maging sa lahat po ng mga listener natin sa programang ito, Buhay Kristiyano, na handog po sa inyo ng Bombo Radio at ng Christ New Creation Fellowship Church. Sa hapong ito ay sama-sama po muli tayo upang mag-aral at makinig ng salita ng Panginoon. Ito po ay napakagandang pribilehiyo sapagkat maging sa radyo ay naabot na po ang lahat ng mga tao upang sila po ay makapakinig, upang wala na pong maidahilan ang mga tao na sila po hindi naabot ng Ebanghelyo sapagkat wala po silang mapakinggan, sa malayo sila sa syudad o walang nangangaral sa kanilang lugar. But praise the Lord na maging sa radyo ay naging instrumenta na po upang maipahayag ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin at kung paano gaganapin ng Diyos ang pagliligtas sa tao. Dito po tayo, dito po natin naintindihan at naunawaan ang mga panukala ng Diyos patungkol sa nalalapit po niyang pagbabalik. So mga kaibigan, dyan lang po kayo, patuloy po kayong makinig at bago tayo tuluyan po na mag-aral, ay nais ko po kayong handugan ng isang napakagandang awitin. Tunggal at sabang inka makita nadat sangwanan di kantina mangitang tangat iti Hinebra tay sukan daytoy ti kapena inka masabat iti kalsada kanyan na pungay ti matana at rasabante ti panagnana kaput siya buken mariwana o gayem ko sayang tabiyag mo no perjim lang kaput bisyo mamati ka ken Hesu Kristo at masagbayang naranyag ko nung may titsyempot panagsusweldo kakuyog nati barkada na mapanagot time akun kunada uray awan kanen dagiti anak na o gayem ko sayang tabiyag mo no perjim lang gaput bisyo mamati ka ken Hesu Kristo at masagbayang naranyag ko di mon palagsen daytoy at tiyempo umaside ka iti apo ti kinadakes sin kantang likodan ket langit to ti inkapag naedan o gayem ko sayang tabiyag mo no perjim lang gaput bisyo awat mo
tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-aaral at nais ko pong dalhin ko muli kayo sa paksa natin sa mga nakaraan na ang title po nito ay Why Do We Need to Preach the Gospel? Bakit kailangan nating ipahayag ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus? Dahil po ito po ang mandato, ito ang task na bago po umalis ang Panginoon nung siya ay muling nabuhay at umakyat, inatasan po niya ang mga alagad na humayo sa lahat ng dako upang ipangaral ang ebanghelyo. Ngayon po, namatay po ang mga nauna ng mga disipulo, ang mga sumunod pong mga mangangaral ang nagpapatuloy. So hindi po pwedeng maputol ang extension ng salvation dahil yun po yung buod ng Biblia, ang plano ng Diyos patungkol sa pagliligtas. Bakit kailangan naman kasi na mailigtas? Kasi nga po, napahamak ang lahat ng tao dahil po sa kasalanan. So kailangan po maituwid muli yung kasalanan na ito, mabura, maalis. So hindi po kaya ito ng tao na alisin ang kasalanan ng isang tao. O ikaw mismo ay hindi mo kayang alisin ang kasalanan. No, kailangan mayroon pong mag-alis. At dati po, mga hayop po ang naisasakripisyo ang mga hayop na kailangan patayin upang tubusin ang kasalanan ng mga tao noong una sa lumang tipan. Pero hindi po panghabang panahon po yun, mga kaibigan. Pangsang taon lang at nakakasawa na lagi na lang ganon. Hanggang sa dumating yung plano talaga ng Diyos na mayroon pong isang isasakripisyo na siya pang tutubos, hindi lang sa isang tao, kundi sa lahat ng mga tao, sa lahat parang susunod pang mga tao, sa kanilang mga kasalanan ay matanggal o maalis. Itong walang iba kundi ang kanyang anak na si Jesucristo. So ito po yung dala naming mensahe, ang ebanghelyo. So why do we need to preach the gospel? Ba't kailangan nating ipahayag ang ebanghelyo sa mga tao? Kahit sinong tao, sa lahat ng tao, saan ka man naroon, anuman ang antas ng buhay mo, anuman ang kalagayan mo, kailangan may marinig ka. Marinig mo ang ebanghelyo, ang salita ng Panginoong Hesus patungkol sa pagliligtas. May tatlong rason kung bakit kailangan po nating ipahayag, i-preach, ibahagi ang ebanghelyo sa mga tao. Ang una na natalakay ko po noon ay sapagkat ay ready to harvest, handa nang anihin. Okay? Ang mga tao po ay handa na pong anihin. Bakit? Dalawa pong mag-aani, either aanihin tayo ng Diyos na isasama niya sa kanyang kaharian, o baka mamatay ka naman sa iyong kasalanan at mag-aani sa iyo ay walang iba kundi si Satanas at matapon ka lang sa kapahamakan o sa impyerno. O naitalakay ko na yan noon, pupunta tayo sa paksang pangalawa. There is only one life. Kasi tatlo po yun. Yung pangatlo, the end will come. So, nasa pangalawat po tayo. Ano yun? There is only one life. Okay? Mayroon pong iisa lang ang buhay. Dahil ganito ang mangyayari na iisa lang yung buhay, ang sabi po ng Marcos chapter 8, if you have, kung mayroon din po kayong mga Biblia, pwede po ninyong tunghayan. At kung wala, manatili po tayong makinig ng mensahe. Ayon sa salita ni Apostol Marcos, chapter 8, verse 33. Babasahin ko po, mga kaibigan at mga kapatid. Ngunit tumarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro. Okay, ganito. Lumayo ka, Satanas, ang iniisip mo hindi sa Diyos kundi sa tao. Pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, kung ibig sino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ang binabanggit yung nag-iingat sa kanyang buhay ay yung masyado mong pinapahalaga ng yung buhay at hindi mo man lang maibigay ng kahit sa konting sakripisyo o paglilingkod
para sa Diyos. Yung bang wala kang time ka Lord, pero napakarami kang panahon sa mundo, sa trabaho, sa anumang sekular. Masyado mong iniingatan o binibigyan ng pagpapahalaga ang iyong hinaharap. Ang nagbibigay lang naman ng katugunan ng good future ay walang iba kundi ang Panginoon. So, ang sabi niya rito sa verse 36, ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Binabanggit po dito mga kaibigan, there is only one life. So, ang ginawa mo mula bata hanggang sa ikatumanda ay yung nag-aral, tapos nag-business o nagtrabaho, naging successful kayo maman, pero hanggang doon lang. Hindi mo man lang nabigyan ng pagkakataon na makilala ng lubusan, makapaglingkod sa Panginoon sa anumang kaparaanan hanggang sa ikay kunin. At ang pinagsasanggalang natin, we are saved because we have our religion. So kung ganito lang ang sitwasyon, hindi na po natin kailangan ng Panginoon, hindi na kailangan ng Diyos na magligtas kasi may religion ka na. Pero mali po ton. Mali po yon. Ang sabi ng Biblia, ano nga ang mapapala mo? Ano nga ang mapapala ng isang tao? Ano yon? Makamtan man niya ang buong daigdig. Biro po ninyo, hindi lang makamtan yung hindi ka lang maging successful Ikaw na yung the most richest man in the world. Like si Carlos Slim Hilio na taga Mexico. He is a Mexican. He is the richest man in the world. Siya ang pinakamayamang tao. Hindi lang sa isang bansa, sa buong mundo. Sabi ng Biblia, makamtan man niya ang lahat ng bagay. Kung mawala naman ang nag-iisa niyang kaluluwa. Anong ibig sabihin ng mawala? Hindi niya nabigyan ng pagkakataon na makilala ang Panginoon. Although he has a religion, it's not enough na makilala mo ang tunay na Diyos. Because religion will make you religious. Magiging religious man ka lang. Pero yung tunay na relasyon, yung tunay na maging masugid na isang Kristiyano, ay hindi naganap sa buhay mo. Ang sabi ng Biblia, kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay. Okay? Verse 37. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? There is only one life. Okay? A time to be born and a time to die. If you die, can you buy back again your life? Para maring sabihin mo na trial lang yung una kong buhay. So dahil mayroon nga talaga palang hell at mayroong heaven, so I will buy back again my life and I will consume my life in righteous living. Kung pwede sanang ganun sabi ng Biblia, because the reason why we preach the gospel, my friend, is that there is only one life. Wala pong buhay na pwedeng bilhin natin sa anumang mga ahensya ng gobyerno or even in gallery or mall or in what do we call that, hardware o auto supply. Wala pong buhay, hindi kayang bilhin yan. There is only one life. And if you reach the age of 80 or 90, nanganganib na po ang tao dyan. Mga iba nga hindi na umaabot po ng ganyang edad sapagkat they die at their young age, mga kaibigan. So, paano to? Nag-iisa lang palang buhay, gugugulin mo ba ang iyong buhay sa kaabalahan na hindi mo mabigyan ng pagkakataon upang mapaglingkuran ng Diyos? Ano ang ihaharap mo pagdating ng araw? Ano ang sasabihin mo? Nagpagal ka. Is that the command of God? Is that the mandate of God? Ang mandate po ng Diyos, go ye and preach the gospel. Even though you are not a pastor or a minister, you have the opportunity or right, Father God, the task to preach the gospel to your loved ones, to your friends, to your kinsmen, sa lahat po ng inyong mga kakilala. Mayroon kayong kapangyarihan o right? Mayroon kayong, kasi mga kaibigan, kung ano yung naging karanasan mo sa buhay, kung ano yung naging experience mo o kaya kalagayan mo ngayon na you are confident na if you die, you go to heaven, why don't you share it to your loved ones? Bakit di mo sabihin yon? Hindi yung mga iba na, mayroon pa nga akong tinanong, kamag-anak ko pa yon, sabi ko, pag mamatay ka ngayon, halimbawa dahil mamamatay tayong lahat, ligtas ka na ba? Ang sabi niya, sa palagay ko, hindi. Tignan po ninyo, mayroong pagdududa. Hindi po siya sigurado. But if you ask me right now, if I die today,
I am sure and I have confident na I am saved. Why? Because I have my relationship with our Lord Jesus Christ. Kaya ngayon yung gusto naming ipamahagi. There is only one life. Don't waste your life or don't be caught dead without Jesus. Ang daming namamatay na walang relasyon sa Panginoon. Mayroon silang religion, kaya tignan nyo pag namamatay, sang katutak na dasal ang ginagawa para lang makapunta raw sa langit. Mga kaibigan, that is dead works. Ang namatay na tao, hindi na kailangan dasalan sapagkat binigyan siya ng Diyos ng pagkakataon na mabuhay para maranasan niya kung ano yung kalagayan niya. Makasalanan man siya o hindi, dapat siyang lumapit sa Diyos, humingi ng tawad at magkaroon siya ng relasyon sa Panginoon. At pag nagkaroon na po siya ng relasyon sa Panginoon, kailangan na rin po niyang mamuhay na matuwid sa harapan ng mga tao habang siya nabubuhay. At pag bigla siyang namatay o namatay sa kapanahunan, wala na siyang agam-agam o wala na siyang pagdududa, he is directly na siya ay mapupunta sa kalangitan. Wala na pong stopover o walang mga tinatawag na purgatorio sapagkat dalawa lang po ang lugar at isa ang pwedeng puntahan ng tao. Hindi ka pwedeng nasa gitna. Heaven and hell lamang po yan, mga kaibigan. Pwede mong piliin ang heaven, pero kailangan mong makipagrelasyon sa Panginoon dito sa lupa at mamuhay ka ng matuwid. Kahit piliin mo ang heaven, kung ayaw mo namang makipagrelasyon sa Panginoon at ayaw mong mabuhay na matuwid, I am sorry mga kaibigan, hindi sa heaven ang iyong pupuntahan. Ia-assure ka ng black angel at ang iyong last destiny ay sa hell, which is there is eternal condemnation or eternal damnation. Ito yung torment na mangyayari na araw at gabi ay mapapahirapan ka, mga kaibigan. Ano man yung kalagayan mo, God has no respecter of men. Walang nirerespeto, walang tinatangi ang Diyos. Kahit sino ka pang pinakamataas na tao sa buong mundo, may Diyos na mas pinakamataas sa lahat ng narito sa daigdig, which is our God, who created everything and who can control it all, everything, mga kaibigan. So, anong napapalangan ng isang tao? Sabi niya ng Biblia, kapag ang sino man, o kaya sa verse 37, ano nga ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? So, our life is once. If we die, we cannot buy back again. Hindi mo na pwedeng tubusin yung buhay mo kasi ang nagtubos ng buhay mo ay si Jesus Christ. So, binigyan kanya ng pagkakataon na isapamuhay yan ng tama. Kung hindi mo man alam kung paano makilala ang kaligtasan, hindi yon problema sapagkat may mga tao, may mga ginamit ng Diyos upang ma-reach out ka, upang maabot ka. May mga nangangaral sa kalsada, sa daan, sa kapilya, wala kang time na pumunta ng church, sa kapilya, walang problema. May mga tumutuktok sa mga bahay na nangangaral ng ebanghelyo. Sa anumang kaparaanan, wala kang maidahilan. At kung wala ka pa rin nagaganyang karanasan, may radyo po naman na pwede mo pakinggan ang mensahe. Ngayon, ayaw mong makinig ng radyo sapagkat pwede mong sabihin na obsolete na rang radyo kasi high-tech na ngayon. Sa internet na kami. Aba mga kaibigan, sa internet, mayroon tayong internet sa Bombo Radio. Diba? Ilagay mo lang dyan na www.bomboradio kawayan yan. Lilitaw na yan. Mapapakinggan nyo ako live ngayon kahit sa internet. Kahit nasaan kang lugar. Kahit sa ibang bansa. O kahit saang lugar. Basta mayroon kang computer o internet, mapapakinggan mo. O ayaw mo pa rin ng radyo at internet. Nanood ka ng telebisyon. Hindi ka rin makakatakas. Ang dami pong mga channel sa telebisyon. Maraming nangangaral dyan. So, ibig sabihin, kahit saan ka mang lupalop pumunta ngayon, mapa Manila, mapa probinsya, mapa baryo, mapa Amerika, mapa Asian nation, di kaligtas kaibigan. Laganap na ang ebanghelyo. Kaya, bakit laganap? May 3 rason bakit kailangan maipahayag ang ebanghelyo. Mga kaibigan, bakit? Handa na ang taong anihin. Anong ibig sabihin nun? Kahit anong oras, pwede yang anihin o mamatay sapagkat hindi natin alam ang buhay. Diba? Hindi naman lahat sabay-sabay mamatay. May mga nauna, may mga kasalukuyan at may mahuhuli. So, kung bigla ka namatay na ang niyayakap mo lang ay religion, may kasiguraduhan ba yan, mga kaibigan? Pwede mo bang ipagmamalakin to ang relihiyon mo na kapag humarap ka sa Diyos, sabihin mo, kaya sa langit ako pupunta, Panginoon, dahil ito ang pinakamalaking relihiyon sa lupa.
Ano ang basihan mo? Pwedeng sabihin ng Diyos. Iyan ba'y sinulat ko sa aking salita sa Biblia na iyan ang pupuntahan mo dahil yan ang pinakamalaki? Hindi. Ang sinabi ng Biblia na pwede niyang sabihin sa Gawa chapter 4 verse 12. Anong nakalagay doon? Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit at sa ibabaw ng lupa, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos na sukat ikaligtas ng tao. Tingnan nyo, nagbigay ng Diyos, nagbigay ng pangalan na yun yung sukat na ikaligtas ng tao. Anong dapat mong gawin? Yung makilala mo lang yung pangalan? Hindi ho. Yung pangalan yun na ibinigay ng Diyos ay mayroong kang gagawin. Ano yun? Sa 1 John 1:12, but as many, ang sino man tumanggap sa Kanya, kanino? Kay Kristo, ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, ibig sabihin, pag nakilala mo yung pangalang yung Hesukristo, sabi niya, tanggapin mo sa puso mo sa buhay mo. At sabi niya, dati nakaaway ka ng Diyos, binigyan ka na ng karapatan na maging anak ng Diyos. And those who receive Him. Tingnan nyo sa Romans 10:9. Ang sabi ng Romans 10:9, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon, if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ, at sumasampalataya ka na siya ay muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw, ligtas ka na. And sabi niya, if you confess the Lord with your mouth and believe that God raised Him from the dead, you will be saved. Ibig sabihin nito, past tense. Pagkapahayag mo kay Jesucristo, naniniwala ka na siya ay anak ng Diyos at muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw, at tinatanggap mo siya sa iyong buhay, at galing sa iyong puso, ang sabi ng Biblia, you will be saved. So, ito yung confidence, ito yung basihan na if you ask me na if I die today, ako ba'y ligtas? Yes, I am saved. Hindi ko na sinasabi na I don't know o saka ko na lang malalaman pagpatay ako. Buhay pa ako, I know that if I die today, I will go to heaven. Why? I accept the Lord in my life, at hindi lang yun. I live daily a righteous living. Work out your salvation. Ipamuhay mo na ng matuwid ang iyong buhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang problema, ang daming mga tao, ayaw nilang tanggapin si Jesus, pero nabubuhay silang matuwid. Wala rin po yun, kwenta yun. Dahil sabi nga ng Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, sabi ng Biblia, dahil sa habag ng Diyos, naligtas kayo. Ang habag na yon ay walang iba kundi si Jesucristo. Hindi sa pamamagitan ng inyong mga gawa o mabubuting gawa, upang walang maipagmalaki o maipaghambog ang tao. So, ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng paggawa agad ng mabuti. Ang kaligtasan ay tanggapin mo yung habag ng Diyos na walang iba kundi si Jesucristo, upang wala kang ipaghambog pagdating ng araw na ano yon? Ako'y ligtas dahil ako'y matuwid. Hindi ko na kailangan si Kristo. At wala ring pwedeng tao na makapagsasabi na siya'y matuwid. Bakit? Mula sa kasaysayan ng Biblia, mga kaibigan, ang sabi ng Biblia sa Roma 3:23, lahat ay nagkasala. Bakit? Ang ninununod natin po ay makasalanan, si Adan sa si Eva. So by nature, tayo na po ay nagkakasala. Wala na pong eskwelahan upang matuto kang magkasala. By nature nga yan, habang lumalaki ka, natututo ka ng magkasala, magsinungaling, magnakaw, kung ano-anong kabalbalan at kalukuhan. So, lahat tayo nagkasala at walang karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Then, sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya namatay ang ating mga ninuno. Hanggang ngayon, may mga namamatay sa kapanahunan. Ngunit, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So, kaibigan, mga kapatid, ano ang sabi ng Biblia? Ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sino yung walang hanggan? Si Jesucristo. Dahil sabi ng John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have an everlasting life. Ang buhay na walang hanggan ay si Jesucristo. Kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, tanggapin mo si Jesucristo. Kung ipinagpipilit mo na ang totoo ay ang iyong relihiyon, wala tayong magagawa. Yun yung gusto mo. Pero pagdating ng araw, pag namatay ka, hindi mo na yan madadala ang iyong relihiyon. Bakit? Ang relihiyon ay dito sa lupa. Ito ay binigyan lang ng lisensya para mag-operate ang isang grupo. Pero hindi yan nakapagliligtas.
Dahil kung nakapagliligtas yan, mismong lahat yung mga nagtatrabaho sa Security Exchange Commission na nagbigay ng lisensya sa church na yan, ay makakasama rin sila sa kaligtasan dahil pinaproban nila. Hindi yun yung gusto ng Diyos, para walang maipagmalaki ang tao. Ang gusto ng Panginoon, lahat magpakumbaba. Okay? Kung may relihiyon ka, walang problema. Yun yung nagturo sa iyo na may Diyos. Pero hindi niya tinuro kung paano makipagrelasyon sa anak ng Diyos. Okay? So mga kaibigan, don't ignore the gospel. The gospel is the word of the Lord Jesus Christ. The reason why we preach the gospel is that there is only one life. Isa lang ang buhay. Bakit? Ang sabi ng Hebrews 9:27. Sabi ng Hebrew, chapter 9, verse 27, ganito po, mga kaibigan. Okay? It is appointed unto man once to die. Itinakda sa tao na minsan lang mamatay. And after this, judgment. Pagkatapos, paghuhukom. So lumilitaw dito, mga kaibigan, na ang buhay ay isa lang. Nagtakda ang Diyos sa bawat nilalang niya na may araw ng kamatayan. At pagkatapos daw, paghuhukom. Ito ang tanong, mga kaibigan. Pag oras mo na, iyon yung tinatawag na appointment mo kay Lord. Pagkatapos ng kamatayan mo, mga kaibigan, hindi ka na pwedeng gumala. Yung kaluluwa at espiritu mo hindi na pwedeng maglakbay kung saan-saan. Ang sabi ng Biblia, after this, pagkatapos agad ng iyong kamatayan, judgment, paghukom, paghatol, kung saan ang iyong destinasyon. Hindi ka pwedeng pumili na pagkatapos mong mamatay. It's God. Siya ang maglalagay sa iyo sa dapat mong kalagyan ayon doon sa pamamaraan ng buhay mo sa lupa. So, ia-assure ka ngayon kung ano yung naging buhay mo, kung ano yung ginawa mo, kung ano yung tinanggap mo na relasyon, yon yung mag-a-assure sa'yo doon sa pupuntahan mong state or destiny, which is hell or heaven. You cannot choose if you die. But if you are still alive, you can choose. Pwede mong piliin habang buhay ka pa kung saan ang destiny mo pagka bigla kang namatay. The preparation of eternity is our present life. Yung kasalukuyang pamumuhay mo, yun yung preparasyon ng pagpunta mo sa kabilang buhay. Then, how much money will you earn to live long? Ilang milyon ang kailangan mo para mabuhay ng mahaba? Hindi kayang bayaran ng milyon ng buhay sapagkat isa lang? Pwede ka sigurong magpagamot sa ospital dahil marami kang pera. Pero kung yun na talaga ang end of your life, wala ka nang magagawa. Dahil tignan po ninyo, ang doktor, kasangkapan para gumaling ang may sakit. Kung ganon, dapat ang doktor di na pwedeng mamatay. Dahil sila pala ang nambubuhay sa mga may sakit. Ibig sabihin, wala pa akong nakilalang doktor na hanggang sa umabot ang kanyang edad na 200 or 300 or 500, buhay pa. May mga doktor nga po, na high blood din doktor pa yun ha. May mga doktor nga po, hindi na umaabot pa ng 90 or 100 years. Ibig sabihin ho, mga kaibigan, there is only one life. Kasi, kung ang doktor ay hindi mamamatay, mga kaibigan, hindi na sana ako kumuha po ng isa pang ng kurso na architecture nung ako nag-aaral. Doktor na rin sana ang kinuha ko. At kung ang hindi mamamatay ang mga doktor, yung mga mahal ko sa buhay, mga anak ko, doktor ang ipapakuha ko. Mayroon nga po, nagmamay-ari pa nga ng mercury drug, namatay din, high blood yata yun. O, tingnan nyo nga, sa kanya pala ang gamot. There is only one life, my friend. Iisa lang ang buhay. At di mo na kayang ibalik pa yung buhay na yan. Iyan ay desisyon ng Diyos. At kapag iyan ay naging desisyon na, hindi ka na pwedeng bumalik upang mag-make up pa ulit. Sabihin mo, Lord, pwede bang bumalik ako at ituwid ko na ang buhay ko? Di sana'y dalawa ang buhay.
Alam nyo kung bakit isa lang ang buhay? Para hindi mo lustayin at lukuhin ang una mong buhay. Dahil alam mo na may isa lang na buhay. Kasi kung dalawa ang buhay, pwede kang magpakaloko-loko sa una mong buhay. Saka yung pangalawa, saka mo na itutuwid ang buhay mo. Kaya binigyan lang tayo ng Diyos ng isang buhay upang gamitin mo ito ng maayos na pamumuhay. Kasi nga, isa lang ito, mga kaibigan. Kung alimbawa, kayo ay magkaroon ba ng iisang damit, hindi ba't ang damit na yan ay kailangan mong anong tawag nito, yung ayusin pag nadumihan, labhan agad, at hindi mo yan basta-basta dinudumihan kasi nag-iisa yan na damit. Di po ba, mga kaibigan? Hindi po tinatawag na trial basis yan. Kaya ganyan ang buhay natin, lubhang napakahalaga, nag-iisa, pero pahalagahan. Okay? So, mga kaibigan, kung nais nyo po talaga na ang buhay na nag-iisa ay maging karapat-dapat sa Diyos, ilaan nyo ito sa Diyos. Hindi mo kailangan sobrang mayaman para mabuhay ng mahaba. Ang kailangan mo lang, sufisyente na pamumuhay, maayos na kaisipan, sama-sama kayong pamilya, kumakain 3 beses ang araw, may mga gamit naman, tama na po yun kaysa maligalig kayo, masirang yung isipan sa sobrang kaabalahan sa negosyo o anuman yan, mga kaibigan. Tapos di mo namamalayan, matanda ka na, wala ka pang nagawa pala sa Diyos. Kaibigan, kung gusto nyo pong magkaroon ng buhay na walang hanggan, inanyayahan kita na sumunod sa panalangin ito. I-set aside mo ang lahat ng relihiyon, walang problema dyan. Relihiyon mo lang yan, hindi ko po hinihiram o kinukuha. Ang kailangan mo, relasyon sa Panginoon. Pwede tayong manalangin, turuan kitang manalangin. Kung gusto mo ng kaligtasan na kahit ano mangyari sa'yo, save ka na. Manalangin tayo, maikli lang, pwede kang sumunod sa prayer na ito. Okay? So ako'y mananalangin, sumunod ka kaibigan. Ito ang prayer natin. Dakilang Diyos, sa oras na ito, inaanyayahan kita na pumasok sa aking puso. Linisin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Pinapatawad ko ang lahat ng nagkasala sa akin. Panginoong Hesus, maghari ka sa buhay ko. Ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po sa kaligtasan na ibinigay mo sa akin. Purihin ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kung sumunod ka sa prayer na yon, I assure you, you are saved if you die. Ngayon, dahil buhay ka pa naman, kailangan mong mamuhay ng matuwid. Para masubaybayan ang iyong spiritual na pamumuhay, lagi kang makinig sa radyong ito. O kaya kung gusto mo naman makipag-fellowship o mag-church at gusto mong lumago, inaanyayahan kita na tuwing linggo, mayroon kaming Sunday service dyan sa Kabarwan. Okay? Sa Christ New Creation Fellowship, tapat yan ng isang machine shop. Ang start po ng church natin ay alas 8 ng umaga hanggang alas 10 lang po yan. O gusto nyong lumago, umaten po kayo dyan. At kung gusto nyo pong magkaroon ng Bible study sa inyong mga bahay, ay pwede po nyo akong kontakin. Pwede nyo akong kontakin yan para lalo pa kayong lumago. Just attend our church every Sunday. O yan lang po at magandang hapon sa inyong lahat sa mga kaibigan natin sa radyo. Walang iba kundi si Bombo Dante Docosin at Bombo George Lalata at sa lahat ng mga staff ng Bombo Radio. Sa ating head pastor, walang iba kundi si Evangelist ML Iswalat. Sa ating mga kasama natin sa nag-i-air dito o kaya nag-speak ng Word of God alternate, si Pastor Donald Crastot. Ito ang inyong lingkod, walang iba kundi si Pastor Alex Manipon. Pagpalain kayo ng Panginoon and God bless you all.